nuro sa atin ng Panginoon. Sambanya'y lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, ipamintuanin loob mo. Ketiking yato, antibanwa, may pamintuanin loob mo. Ing kakanan mi, King Aldo, ibiemu ke kami, King Aldong Eli, at ipatawad mo kami, ting salami ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emo ke ipay sa ulking tokso, nonay kabos king marok. Ang lahat po ay lumuhod bilang paggalang sa banal na Espiritu. Kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas sa tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang kapantay, noon ngayon at kailanman, halina mga minamahal, damin niyo siyang tuwiran, upang patuloy niyong makilala at lubos niyong matunghayan ang kanyang kabutihan at kadakilaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung pagminilayan niyo yung awitin na sa isip lamang, tao man ang gumawa at bumalangkas ng awitin neon, subalit yun ay pawang katotohanan. Totoong totoo sa isip lamang kung bakit ang tao ay nagugulumihanan. Totoong totoo sa isip lamang kung bakit ang tao ay natatakot. Dito lahat nagmumula sa isip lamang. Kaya't kung ang isip ng tao ay payapa, mabuti, masaya ang kalooban, payapa ang kalooban, panatag ang kalooban, buhay ba ang Diyos? Totoong totoo na walang pagkabula ang awitit na yan sa isip lamang.
Kaya kung bawat araw, ang tao ay makikinig lamang at mapaghaharian ng katotohanan, wala ngang taong maninindim kailanman. Buhay ba ang Diyos? Ang masamang espiritu ay manlilinlang. Subalit, ang mabuting espiritu ay makatotohanan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung may kakaibang nagaganap sa buhay ninyo, ay lagi niyong tandaan, sa isip lamang dapat manahan ang kabutihan. Sapagkat nandito lahat sa banal na aklat na ito. Kung nais niyong magtanong, tutugunin lahat kayo nito. Kung may katanungan kayo, humingi kayo ng patnubay ng Espiritu Santo at magbukas kayo ng Biblia, tuturuan kayo ng Biblia. Buhay ba ang Diyos? Kaya dapat ang tao'y nagmimithing matuto. Huwag lamang sa pang-pisikal na pamumuhay, pang-sanlibutang karunungan, kundi pang-espiritual na pamumuhay at mula sa espiritong banal na karunungan. Buhay ba ang Diyos? Kaya mula sa aklat ni Habakuk, inyong pakinggan. Ang magiging wakas ng masasama. Bukod dito, ang kayamanan ay magdaraya. Ang masasakim at palalo ay di mapalagay. Wala silang kabusugan parang bunganga ng libingan, kaya sinasakop nila ang mga bansa upang masunod ang kanilang hangad sa kanila. Darating ang araw na silang nasakop, ay lalaban sa kanya at siya ay lilingapin at uuyamin. Sasabihin nila, kawawa ka. Ikaw na nagpapayaman sa pagpapautang sa iba, sa pamamagitan ng mga prenda at malalaking patubo. Biglang darating ang panahon na ikaw ang siya namang minsan pagbilang tao ka, pagninilayan mo lahat ito. Totoo ba yan, Eka? Maniwala ka naman, Eka, dyan. Subalit, baybayin niyo kung anong ginampanan ni Habakuk. Suriin ninyo kung anong ginampanan niya. Kaya mapapalad kayong mapagmahal ng kapwa-tao at ang pinapahalagahan ninyo ay pag-ibig ng Ama, sapagkat ang lahat ay binibigay niyang kaparaanan upang matutunan niyo ang lahat ng bagay na mabuti at mainam. Kaya't ang bawat araw ay kapakinabangan sa mga anak niyang tunay at tapat kung kukilala lamang. Sa inyong lahat, mga minamahal, kaya kayo naririto, nais niyong madama ang Ama. Kaya naririto kayo, nais niyong mag-aral sa Kanya. Kaya kayo naririto, may nakadama na sa inyo at patuloy pa siyang dinadama. At kaya kayo naririto, gusto niyo ng kaligtasan, di baga? Gusto niyo ng buhay na masaya? Gusto niyo ng maligayang buhay? Kaya't kung nais ninyong masaya at maligayang buhay, sa isip niyo'y itahan ng Ama. At sa isip ninyo, manahan ng mabuti. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang hirap kung iisipin ang bawat kaganapan sa buhay ng sinuman. Subalit ang bawat araw ay kapaki-pakinabang sa mga anak ng Ama na naglalayon at nagnanasa ng tunay na kabutihan. Mula pa sa unang yugto ng buhay ng tao, ang banal na aklat ang nangungusap sa bawat kaganapan noon. Ang banal na aklat ang nangungusap sa kapahayagan ng Ama kung papaano niya nailathala at naibaba sa lupa sa mga ginamit niyang mga propeta, mga propetiyas, mga propeta. Mga mahal, kung napapagmasdan niyo ang buhay at nasusuri niyo ang buhay,
Hindi kayo magmimiting maglito, magulo sa buhay. Ano ba ang dulot ng kalituhan? Ano ba ang dulot ng kaguluhan? Di ba? Wala. Subalit ano ang dulot ng kapayapaan at matiwasay na pag-iisip? Hindi ba't kasiyahan, kagalakan, kapanatagan at kalusugan? At ito ang dapat na makamtan ng tao, sapagkat ito ang layunin ng Ama. Mula naman sa aklat ni Sophonias. Ito ang pahayag ni Yahweh na tinanggap ni Sophonias, anak ni Cusi, na anak ni Gedalias. At si Gedalias ay anak naman ni Amarias at apo ni Ezekias. Tinanggap niya ang pahayag na ito ng si Hosias na anak ni Amon, ang hari ng Huda. Lilipulin ko ang lahat ng bagay sa balat ng lupa, sabi ni Yahweh. Pupuksain ko ang lahat ng tao at hayop. Lilipulin ko ang mga ibon at papawirin sa papawirin at ang mga isda sa dagat. Ibabagsak ko ang masasama. Lilipulin ko ang sangkatauhan sa balat ng lupa, sabi pa ni Yahweh. Pagbubuhatan ko ng kamay ang Huda at lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Lilipulin ko rin sa dakong ito ang mga nalabing sumasamba kay Baal at ang mga saserdoteng naglingkod sa Diyos-Diyosan. Kabilang dito ang maakyat sa kanilang bubungan o at sumasamba sa mga bituin, ang mga taong kunway nanunumpa sa pangalan ni Yahweh, ngunit pangalan pala ni Malkam. Iyang mga tumalikod na kay Yahweh at hindi na sumasangguni sa Kanya. Pag nilayan ninyo at ibinabalik ang lahat ng nakaraan. Ganyan nagalit ang Ama, ganyan niya binigyan ng mga babala ang mga anak niya. Sino baga ang mga tinutukoy na ito? Na mga Diyos-Diyosan, si Baal, si Malkam. Ito ang mga ginawang rebulto nung panahon na yon na mga anak ng hari na namamatay, na hindi nila kayang tanggapin hanggang sa igawa sila ng rebulto at yun na, doon na sumamba ang mga tao. Kaya kung alam nyo ang tunay na pagsamba at tamang pagsamba, umikit lang kayo. Sapat na. O dili kaya'y humarap kayo sa tunay na nagkatawang tao, sapat na rin. At kung wala naman kayo ng larawan ng nagkatawang tao, sa puso nyo, damhin ninyo sa mahal na bireng tinatawag ng tao, sapagkat kaisa sa Espiritu. At pagkatapos ay sabihin ninyo, Panginoon, sa pamamagitan ng kadakilaan mo sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, naririto ako naninikluhod na totoo. Linisin mo ang isip ko, pakahugasan ng banal na dugo mo ang aking katauhan at buong katawan, upang sa pamamagitan ng aking kalinisan maramdaman ko ang pag-ibig mong tunay. Amen. Tingnan ninyo at pakiramdaman ang sarili nyo kung anong maiba't pagbabago. Ano pa ba ang layunin ng tao sa mundong ito? At ano naman ang layunin ng Ama sa mundo ng tao? Ang kupkupin niya ang bawat isa at likumin ang sa Kanya at makaisa sa kabanalan niya at mabuti kamtin ng bawat isa. Kaya magalak kayo, mga minamahal ko, magpuri kayong walang humpay, sapagkat ang bawat araw nyo, pagnanasang kamtin na ang Ama ay maramdaman, kayo rin ang masisiyahan. Buhay ba ang Ama? Masusuri niyong mabuti ang kaloob niya kapag pinagtibay niyo sa sarili niyo, kayo'y mga anak ng Ama, sapagkat ang katapatan niya ay hindi nagbabago. Tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo, tiisin mo ang kadustahan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka, tutulungan ka niya, maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. Buhay ba ang Ama? Kaya kung inyong pagdinilayan ang lahat ng kaganapan, masasabi niyo sa sarili niyo, oo nga,
Oo nga naman, kasama ko ang Ama, kapiling ko siya, sapagkat kung hindi at walang Diyos, paano ko nakakayanan ito? Di nga ba't ganyan ang masasabi niyo kung lumalapit kayo at totoo niyong nadarama ang Ama? At yan ang pawang katotohanan. Hindi ninyo mararamdaman ang paninimdim, galit po, tinanakit at pagdaramdam, sapagkat ang nararamdaman ninyo kung paano kayo kinukupkup, nililingap, minamahal at inaaruga ng Ama na hindi ninyo nakikita. Kaya, halina mga mahal ko, kayong lahat na may takot sa Panginoon, maghintay kayo ng kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa kanya at walang pagsangsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan sapagkat ang Ama ay noon, ngayon at kailanman at hindi siya napaparam sa daigdigan. Kaya nga ang wika niya, mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan at iyon ay taglay niya magpakailanman. Kaya ang sino mang sa kanyang anak na nagtitiwala at naniniwala, binibigyan niya ng matibay na pag-iisip, malinis na pag-iisip, payapang pag-iisip, malakas na pag-iisip, matibay na pag-iisip na naroon ng kalakip na pag-asa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Ang Ama hindi nananahimik, hindi natutulog, laging gising, laging mulat. Diyan nyo ngayon makikita ang pagkakaiba ng espiritong mabuti at espiritong masama. Sino nakasaksi kanina? Natutulog muna, di ba? Nagpapahinga kasi napapagod siya. Subalit ang Ama hindi napapagod. Hindi siya napapagod. Wala siyang pagkapagod. Lagi siyang maliksi, malakas, matatag, matapang, maliban. Ang kasalanan, wala siyang tapang na gawin niya. Kaya, kung pagninilayan nyo at nagsuri kayo, kayong mga saksi, natutulog muna, di ba? Nagpapahinga muna siya. Napapagod kasi siya. Kaya, dyan nyo ngayon samantalahin. Kung natutulog siya, gisingin nyo naman ang pananalig at pananampalataya nyo sa Ama upang mamatay ang hindi dapat mabuhay sa inyong katauhan. Ano yun? Yung dulot na hindi mabuti ng isang espiritu upang manahan na yung mabuti at patuloy na ibigay ng Ama ano ba ang dapat sa inyo tao. Kaya mga mahal, nakatulog ba kayo? Nahimbing ba kayo? At nang nakatulog kayo at nahimbing, ano ang nalaman nyo? May nabatid ba kayo habang mahimbing kayo? Di ba't wala? Ganyan din ang taong natutulog, nahihimbing sa katotohanan, wala siyang mamamalayan. Subalit kapag sa tuwin ay bukas ang diwa, gising ang diwa, lagi siyang may malay sa lahat ng kabutihan at mabuting kalooban ng Ama. Mga mahal, ang tunay na matalino at magaling ay ang Ama. Ang espiritu niya ay puspos ng karunungan. Sa makatwid, ang isa, nagmamasid lang. Tumitingin lang. Tinitingnan niya lang kung sino ang mahina para kunin niya. Kayo, tingnan niyo nga ang katabi niyo. Dapat malakas ang bawat isa upang walang makuha siya. Buhay ba ang Ama? Kaya, huwag kayong tutulog-tulog ngayon. Lagi kayong dapat mulat, lagi kayong dapat gising, lagi kayong dapat nakabukas sa katotohanan upang ang bawat isipan ng tao na nakaayon sa kalooban ng Ama, laging handa namang pasukin ng mabuti, laging handa namang dulutan ng mabuti. Yaon na nga ang mabuting espiritu. Kaya nga, suriin nyo ang sarili ninyo kung ano na ba ang naghahari. At kapag naramdaman ninyong hindi na banal na espiritu, aba, pumiglas ka na, gumising ka na, at gawin mong marapat, tumakas ka, at ang tanggapin mo'y ang totoong espiritu. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kailanman ay hindi loloobin ng Ama na ang kanyang mga anak na totoo tapat sa kanya'y palinlang niya.
Kaya laging handa siya sa mga totoo at tapat na anak niya, nariyan siya upang saklolohan, upang gabayan, upang patnubayan at patuloy niyang ibigay ang dapat. Kaya kayo, mga minamahal ko, naramdaman niyo na ba ang paghahari ng banal na Espiritu? Patuloy niyong gisingin ang isip at damdamin niyo sa pamamagitan ng Ama na tinanggap niyo. Patuloy kayong pagising, patuloy kayong masam, patuloy niyong pakinggan ang kanyang panawagan upang patuloy kayong mabuhay sa kanyang katotohanan. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga, tandaan ninyo, sa kataas-taasang langit, naroroon ang karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos. At ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan, sapagkat ang aral ng Ama ay walang kapantay. Hindi maaring pantayan ng anumang bagay o material lamang, sapagkat walang kapantay. Ang karunungan ng kanyang Espiritu para ibigay sa iyo, ipahiram sa iyo at gamitin mo naman at nang ikaw ay makinabang habang ikay nabubuhay sa lupang ito na tinatahanan mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, iisa lamang ang talagang marunong dapat tayong gumalang na may paghanga. Sa harap ng kanyang luklukan, yaoy walang dilit iba ang Panginoon na may likha ng karunungan ng lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubosang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nagkaramanayahanang, nagkaramanayahanang, nagkaramanayahanang. Sa bawat kaganapan, ang bawat ginagamit, makapagninilay at makakaragdag sa kanilang karunungan. Kaya't kung magninilay lamang at nagtatanto ang mga nakasasaksi, doon nila masasabi sa sarili, iba nga pala kapag kasama mo't kapiling banal na Espiritu. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? Kay sarap ng buhay ng tao, kapag kapiling ay Diyos na totoo. Napaparam ang lumbay sa puso mo, tumatatag, tumitibay kang totoo. Halina, halina kayo, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan. Halina, halina o tao, isip nyo'y ilagak sa Ama. Huwag pakinggan ng kung ano-ano, salita niyang pagnilayan ninyo. Parang sa awitin, pag mababa ang tenor nito, parang ikaw rin ay inaabot mo. Pag mataas naman, parang pag ano naman. Hindi nyo ba nakikita yan? Hindi nyo ba napag-aaralan? Pag mababa ang kanta, ikaw ay pababa ng pababa. Sinasabi mo, halina, halina, halina. Pag mataas, halina, halina. Di ba ga? Parang sa buhay ng tao, pag nagpapakababa ka, patuloy mong binibigay sa Ama ang iyong sarili. Pag nagpapakataas ka naman, wala kang pakialam. Nakatingaro ka. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, lagi niyong tatandaan, ang tinig ng maliit, siyang inyong dapat marinig, yaong panawagan ng Ama, na halina mga anak ko, ako ang tagaliw nyo, huwag pakikinggan nyo, sino mang demonyo.
Halina, halina o tao, magnilay, magbulay kayo. Bawat araw ay masaya kapag Ama tunay na kasama. Tunay na kasama. Buhay bang Ama? Pagkatapos kang pahirapan ng masamang dulot ni... Ano ang nararamdaman mo? Lupay-pay, lambot na lambot. Pagkatapos ka namang gamitin at magpagamit sa banal. Ano nararamdaman mo? Malakas! 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 Kaya ngayon, maging matalino kayo. Magsuri kayo. Kanino kayo pagagamit? Gusto niyong pagamit kayo sa nakapanglalamba? Hindi ako makabangama sa akin. Nalalambot ako. Tubig, tulala. Buhay pa nga, Ma. Kaya, anong dapat niyong gamitin? Isip na mabuti, isip na malinis, damdaming mapagmahal, damdaming may kabutihan. Nang sa gayon, huwag kayong matangay ng ang tao sa lupa. Kapag hindi batid ang nagaganap, sa isip at damdamin ay hirap na hirap. Kaya't hindi ito mapatag. Kaya't kung layon niyong kayo'y maging ganap, amang sa tuwina inyong ganap na matanggap at di kayo kailanman mamimighati. Tao, kaya't ang wika ko at nasa ko sa inyong lahat. Magnilay at magbulay, pagtanto kayong ganap. Upang lahat ng layon niya at nasang mabuti sa inyo, mararamdaman, makukuha, makakamtan ninyong ganap. Halina kayo, o taong aking minamahal. Halina kayo, magnilay at magbulay. Pawang katotohanan ang sa'kin nilupan, magbulay at magnilay, magtanto kayong lubusan, nang kayo ay masyahan. Bawat araw man, kailan may di kayo maninimdim. Bawat gabi man, hindi kayo mababalisang tunay. Kung Ama ang nararamdaman at kailan may di siya mapaparang, lahat sa inyo'y aalay niya upang kayo ay kanyang haliwin. Tandaan nyo mga mahal, magnilay at magbulay. Huwag niyong takutin ang sarili nyo, kaisipan yaan. Upang bawat araw at gabi man, patag na kayo ay manahan. Maghari sa buhay na may kagalakan. Halina kayo, mga minamahal. Magtanto kayo at magnilay, magbulay na tuwirang. Amang sa inyo'y walang maliw kailanman, ay di magpapabaya. Hindi kayo iiwan, hindi kayo iiwan. Tandaan nyo tao, yung mga hinahabilin ko,
bilang hindi kayo nakakakita totoo. Sa bawat nililirip nyo na di kaya ng isipan, ako ang sa inyo'y magpapabatid na lubusan. Tandaan nyo tao, magnilay kayo at magbulay. Bawat aral ay inyong namnamin lamang. Sino bagang sa inyo'y pinabayaan? Wala kahit kailan, hindi kayo iniiwan. Patuloy nyo lamang alamin ang katotohanan. Patuloy nyo lamang damhin ang aking kalooban. Patuloy nyong mararamdaman at patuloy nyong makikita ang tunay na paghahari ng buhay. Bawat isa sa inyo'y makikinabang na lubusan. Ang may pandinig sa inyo'y nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sa Sabado, hindi tayo pwedeng may gawain dahil magtutuhog. Magtutuhog ng bulaklak, po. Kaya, nawa madaling araw naman yon. Inaanyayahan ang buong mga kapatirang Divine Mercy, makipag-precision po. Piyesta ng ating Divine Mercy. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na walang pagkabula yung kanyang salita na balang araw lalakbay ang kanyang larawan. Walang pagkabula hanggang sa sinabi ni Father. Yun ang kauna-unahan na sinabi ni Father Steve na siya ang ipoprosesyon. Nagkasunod-sunod na yun at talagang siya na ang tinatangkilik na pinoprosesyon sa ating parokya. At yung kauna-unahang taon ng binili niya at sinabi niya nang papasok na siya sa dating simbahan, tandaan mo anak, balang araw lalaganap ang aking larawan. Maraming larawan na pamimigay. Sabi ko, paano kaya yung kamahal ng mga poster? Buhay ang Diyos. Nagkaroon tayo ng mga anghel. Yung kaibigan nila kapatid na Marisa, na tunay nga pong buhay na yung mga pinamimigay niyang malalaki, At si kapatid na Ampi, yung mga binibigay na. Siguro kung bibilangin mo, talagang libo-libo na, Libo-libo na, wala nang totoong lahat, Ngayon, bakit ito binaybay ng Espiritu at binalik? Kung nagtitiwala kayong lubos, kung naniniwala kayong lubos, ang kanyang Espiritu'y buhay na sa inyo'y nakagabay, pumapatnubay. Ano nga ba ang hindi niya ipatutupad at ipagaganap kung tapat ang pagtitiwala ng puso niyo? Subalit, tandaan ninyo, hambing sa nagtatanim, para ka lamang hasik ng hasik, pagkatapos ay mag-aani ka rin. Sabi nga, magtanim ng magtanim, maraming aanihin. Kung karampot ang tinanim, karampot ang aanihin. Kung minsan yung tinanim mong karampot, nalubog pa, wala kang inaani. Subalit kung patuloy kang naghahasik, patuloy kang may aasahan. Kung minsan, tinanim mo, tinukapan ng ibon. Tamad kang magtanim, bawat tinatanim mo, tinutuka, wala kang aanihin. Talinghaga lang yan, mga minamahal ko. Kung ano ibig sabihin yan. Yung mga tinatanim ninyo, huwag ninyong pabayaang binabaha. Huwag ninyong pinababayaang tinutuka.
Pabayaan niyong magsitubo, alagaan ninyo at arugain sa pamamagitan ng Diyos na dakila. Yun ang pawang magiging magsisilbing inyong pakinabang. Ano yun? Yung mga ginagawa ninyong kabutihan ay huwag ninyong pababayaang mawala iyan. Huwag ninyong pabayaang maagaw ng kalaban ang inyong mga tinanim na mabuti. Ang hinahasik ng Ama sa inyo, huwag nyo rin pababayaang maagaw, makuha ng ibang espiritu. Kaya patuloy nyong lingapin, mahalin sa damdamin ninyo, arugain nyo sa puso nyo, pakasipin nyo sa isip nyo, nang patuloy kayong makapagpalago ng mga hinasik ng Ama. Buhay ba ang Ama? Ano yung mga nalubog, binaha? Kapag halimbawa, mayroon kang mga isip na pumapasok, gano'n, para kure-kure, kure-kure. Alam niyo ba yung kure-kure? Kumukure-kure yung utak mo, yung isip mo, kung ano pa nung pumapasok. Alam niyo ba yung may sinasabi pang mga, ay, para kang sinusuong na naman kay utak mo. Ano? Ano ba yung susuong? Yung susuong? Alam niyo ba yung susuong? Kamamaro. May kamamaro na naman yung utak mo. Sabi sa matatanda na Kapampangan. Ibig sabihin yung kamamaro, parang pinapasok ng kamamaro yung isip mo. Parang sinusuot ng nawawala ka sa destinasyon. Nawawala ka sa mabuting pag-iisip. Ano ba yun? Dahil sa mga maling gawa, mga maling iniisip. Kaya lahat sa isip lamang. Buhay bang Diyos? Kaya nga pag naglilingkod ka, mentras nagmimithi kang matulog, lalo kang hinahadlangan eh. Ano? Kaya wag ka nang magmithi, pabayaan mo lang matulog ka. Wag ka nang mag-isip, mamaya pagkataas ng gawain, tutulog ako. Yung pala hindi ka patutulogin dahil tingnan ko kung makatulog ka. Aba, kabait. Sa bagay, nagpalaya rin bago mag-alas. Buhay bang Diyos? Napakabuti ng Ama. Oh! Kaya kapag inaantok kayo, sino nasa inyo? Sino? May picture yun eh. Pakita natin sa kanila kung paano matulog. At pag nagising, Arya, hindi ganun ang Diyos. Ang Ama hindi ganun. Lagi siyang mulat, lagi siyang gising, laging alerto, nakahanda siya, at lagi siyang nakamasid. Kaya walang makakaligta at makapaglilihim sa kanyang pagmamasid at pakikinig. Kaya kung lagi niyang nakikita ang magaganda at mabubuting ginagawa at sinasabi, sino ang makikinabang? Sino? Katabi mo ba o ikaw na gumagawa ng maganda at mabuti? Mga minamahal, sabi nga para paniwalaan ka sa iyong pagiging isang maka-espiritu, pagiging isang dinadaluyan ng espiritu, abay pakita mo. Paano mo pakikita? Sa gawa, hindi lamang sa salita. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng kasiyahan at kakontentuhan, payapang kaisipan sa inyo'y magharing tuwiran, upang sa bawat araw maging malinis ang damdamin at inyong kalooban. Pagpalain kayo, tumayo kayo, napatag ang loob at manahan na sa kabutihan, wag na magkasala. Pagpapalay laganap, kamtin ninyong ganap. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ako makatapos hanggat hindi ko binabahagi ito. Baka bagabagin ako ng kapag hindi ko naisiwala to. Alam niyo po, nagpupuri ako sa Ama at nagpapasalamat yung mapapanood mo ito. Hindi ko nababaybayan, hindi ko na po sasabihin ang pangalan. Sabi nga niya, napapatotohanan po talaga ang mga bagay na ginagawa ayon sa pananampalataya. Sabi nga niya, kahit nasa ibang bansa siya, kung ano yung talagang natutokso na daw po siya na kung ano yung
gusto niya nang magpadala sa emergency. Subalit, nanalangin daw siya. At Panginoon, ituro mo po sa akin kung anong nararapat, sabi daw niya. Pagkatapos daw niyang dumulog, tumingin daw siya sa internet at nakabasa daw siya ng dahon-dahon. Hindi ko po alam kaapo yun, basta kung ano lang yun, sabi niya. Pero pinanaligan ko po, habang kinukuha ko po at hinugasan ko, nilalaga ko. Sabi niya, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, nananalig po ako, ito po ay gagagaling ko. Alam niyo po, sa 3 dahon na yaw, at nilaga niya sa isang basong tubig, purihin ng Ama, magaling na magaling siya. Kaya ano po ba ibig sabihin? Maging sa inyong halimbawa, kayo hindi makatulog o dili kayo kung ano, nakakaawa. Katulad nung hindi makatulog, ano? Yung tiyahin ni, bakit? Kaya kayo, napakahalaga, isang biyaya at pagpapala yung patagal loob nyo na natutulog kayong mahimbing. Matulog kayong mahimbing, payapa kayo. Ay, kayong mga naka-espiritu, siguraduhin ninyong naka-espiritu nga kayong banal, ha? Baka masamang espiritu yan at di kayo pinatutulog isang araw, kawin nyo. Baka kayo hulihin ng tutube. Buhay ba ang Diyos? Ha? No, Angel. Kaya, pag-aralan nyo, ha? Pag hindi kayo nakakatulog at ang isip nyo lito, gulo, hindi yan mabuting espiritu. Kaya, lalabanan nyo yan at isipin nyo mabuti, manalangin kayo. Lalo na kung kumukurubdob ang puso nyo, hindi kayo mabuting espiritu. Masamang espiritu yan. Apay gumising kayo at baka kayo manghuli ng tutob. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Totoo yan. Kaya ay paalala sa inyong mga naka-espiritu. Baka espiritu ng ditube ang makuha nyo. Buhay ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Ano? Baka espiritu ng tutube. Hindi nyo alam kung nasaan ang tutube. Sabi nyo, kala nyo, naka-espiritu kayo. Nakahiga kayo. Sabi nyo, ang iniisip nyo pala si Pedro. Kumukurubdob ang puso nyo. Ang isa naman naka-espiritu, si Maria naman ang iniisip. Hindi na nakakalit, hindi napakali ang espiritu. Bumangon ang naka-espiritu ng huli ng tutube. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, paalala lamang sa mga naka-espiritu. Baka espiritu ng hindi nyo alam kung anong espiritu. Espiritu pala ni Juan. Kaya, susurinin nyo mga espiritu nyo, ha? Baka sabi ng espiritu nasa iyo, murahin mo si ganyan. Murahin mo si ganyan. Hindi totoong espiritu yan. O kaya yung nagsabing isang espiritu, sabi niya, sabihin mo kay ganito. Sabihin mo kay ganito. Hindi naman totoo, sinabi mo. Gigisingin kayo ng totoong espiritu. Hoy! Huwag kayong huwad, mga anak ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, hindi maaaring manahan ng huwad. Kailangan manahan ng totoo. Sapagkat kapag ang totoo ang siyang nagturo, ay matututo. Kapag ang huwad, liko-liko kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, paalala lamang sa mga naka-espiritu, baka nakaupo kayo. Sabi niyo, naka-espiritu kayo. Naka-espiritu ako. Sumasagap ng espiritu antena. Tapos sinabi, sabihin mo kay gayon. Sabihin mo kay gayon. Sinabi naman, hindi pala yun. Damdaming tao pala yun. Bumangon ka! Baka kay matumba. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, magnilay kayo, magbulay kayo sa mga espiritu nyo. Baka mamaya, espiritu ng tutubit paru-paro. Hindi ako nagbibiro. Mga tutube at espiritong paru-paro. Yung pala'y lumilipad si paru-paro. Ikasa mo. Yung pala'y wala namang ikakasa. Wala siyang ikakasa, paru-paro pala. Buhay ba nga ma? Minamahal, lagi niyong tatandaan, lilimiin ninyo ang bawat espiritong nasa katauhan nyo. Susuriin ninyo ang bawat tinuturo sa inyo. Aalamin ninyo ang bawat damdamin nyo. Baka tutubin ng espiritu yan. At espiritu palang itim, hindi liwanag.
Buhay ba ang Ama? Mamahal, pagarian kayo at mapuspos kayo ng katotohanan upang masuri niyo ang tunay na banal na Espiritu. Pagpalain kayo. Sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang liwanag sa puso niyo at isipan nang magkaroon kayo ng tunay na kapanatagan. Pagpapalay walang maliw, pagharian kayong walang hanggan. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Buhay ba ang Diyos? Oh, kaya kayong mga walang espiritu, basta sa puso niyo Diyos na totoo. Mas maganda pa kaysa naka-espiritu kayo tutobe. Tutobe, paro-paro. Ano po? Baka lumipad. Sana ka dumapo. Doon ka sa tutobe. Naku, hinanapan tutobe. Hindi pala tutobe. Tutubing karayom lang pala. Dalawang tutobe, karayom at kalabaw. Mapakahirap hulihin ang karayom. Maliit. Tutubing kalabaw. Nang mahuli mo, pag ganyan-ganyan pa. Pag ganyan-ganyan pa ang buntot. Kalambot naman. Madaling nabali ang pakpak. Yan ang tutube na espiritu. So, bahalit ang totoong espiritu, matibay. Kaya pinatitibay ang puso't isipan ninyo. Nililinis, binabago, at kayo ay nababago rin tao. Yan ang mabuting espiritu. Pagpalain kayo, humayo na sa kaukulang kalooban ng Ama. Tayo